head on to the center of the action, ang COMELEC setup sa Manila Hotel, Tent City. At nandun ang ating mobile journal, Marymon Reyes. Marymon, okay, sino ba ang mga latest na nag-file dyan? So far, what do we have? Yes, Lord Denise, so far, sa pangatlong araw ng filing of COCs dito nga sa Manila Hotel, Tent City, lumabas na ilang mga prominent faces. Bukod kahapon, sila Senator Amy Marcos, sila Senator Ping Lacson, Lito Lapid and such. Ngayon, nandito dumuting kanina ang aktor na si Philip Salvador under PDP Laban o yung Partido Demokratikong Pilipino. Kasama niya rin si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo na hopeful senatorial re-electionist. Sinamahan sila ni Senator Robin Padilla para nga magpakita ng kanyang suporta sa mga hopeful na mga kandidato. Sabi ni actor Philip Salvador, sa first senatorial bid niya, hindi lang daw siya basta-bastang aktor. Kaya niya rin daw magbigay serbisyo sa publiko. And if ever nga na magkakaroon ng pagkakataon, peace and order daw ang tanging plataforma niya. Ito naman si Doc Willie Ong din, dahil ongoing pa yung treatment niya sa hindi disclosed na ospital abroad. Ang nag-file ng kanyang candidacy dito ay ang kanyang asawa na si Doc Liza Ong. And emotional ito kanina at nagbigay pasalamat siya sa mga supporters ni Doc Willie Ong. At nung sinabi naman, nagbigay update din ang kanyang spokesperson na si Gilbert Lawenco, faith-based ang mangyayari sa pangangampanya ni Doc Willie Ong kung sakali man na magiging official candidate siya. By November, hopefully makakabalik na raw sa bansa itong si Willie Ong at kakayanin niya naman daw simulan at mag-participate at maging active doon sa kampanya by December. Pero i-maximize niya ang online campaign. Medyo magiging limited yung physical campaign na isasagawa niya. Pero again, tuloy pa rin naman hanggat maaari yung pagtakbo ni Doc Willie Ong. Senator Bato de la Rosa naman, under PDP Laban, public order, national defense, yung patuloy na paglaban sa illegal na droga, ito pa rin yung mga tututukan niya. And kay Senator Bongo naman, healthcare system ang hopeful na matutukan niya kung sakaling mabibigyan ng pagkakataon. Nung natanong natin, kinumusta natin si former President Rodrigo Duterte kung kumusta ba siya, may plano rin ba siyang tumakbo for a senatorial bid. Ang sinabi dito ni Senator Robin Padilla kanina, he's physically well, okay naman daw siya at may capacity tumakbo for senator. Pero sinabi naman ni Senator Bongo, wait and see hanggang sa huling araw daw ng filing of COC dahil hihintayin pa natin yung desisyon ni Duterte kung siya rin ba ay tatakbo. Lord Denise? Marymon, parang ang dami mo nabanggit na pangalan. So malayo ba yung galawan dyan ngayon sa tent as compared to the first and second day na ang description medyo matumal daw? Yes, sobrang dami na rin na nagpakita ngayon kasi noong first day, 17 senators, 13 party list groups or organizations yung mga nag-file. Day 2, 10 senador kahapon to, 11 party list groups. So total so far 27 senators and 26 party list group ang nag-file. Pero nung nasama natin yung araw ngayon, halos pareho for senatorial hopefuls at party list nominees, umaabot na sila ng tig 30, kaya marami na. Other prominent faces and big names, inaabangan pa natin pero so far wala na. Pero sabi kasi kanina, dapat daw nung umaga ay inasahan na pumunta dito si Senator Pia Cayetano. Baka rin dapat mag-file siya pero dahil hindi natin nakita, baka sa mga susunod na araw pa sila pupunta rito. Denise. Alright, nakita daw dyan si, tama ba, Brian Poe? Naku, hindi natin siya nahagilap ngayon. Pero kung sakali man na meron pang ibang prominent faces na pupunta dito, aabangan pa natin, lalong-lalo na tomorrow, October 4, maswerte na araw daw ito sa Feng Shui. Kaya baka meron pang ibang malalaking mukha at pangalan ang pupunta rito, especially sa last day sa October 8 kung saan baka meron pang manunurpresa sa kanilang pangangandidato. Yung 8 ang swerte, di ba? Last day pa yun. Yung 4 medyo delikadong numero it sounds, yata yun, kasi diba? yung Chinese word is similar to the word death. Okay. Oo, Kala kaya ko 4 na iniiwasan. kanto ng kabaong. Yun din. Oo. Okay, Marymon, meron bang mga makukulay na mga karakter na nag-file dyan? Alam mo naman yung sinasabi ko, di ba? Yung mga Daniel Magtira types, mga ganyan. So far, wala pa masyado ulit. Kahapon yung pinaka-nakita natin na itong mga makukulay na aspirants ay marami-rami sila. Pero so far kanina, merong iilan na hopeful. For example, si Jose Bonilla, 31 years daw siyang nag-serve as a public servant from Agusan del Sur. Former scholar daw siya ni former President Marcos and sinasabi niya hindi raw siya nuisance candidate. He came out as a member ng LGBTQIA+ community pero ang nasabi niya kanina, no siya sa same-sex marriage. Alam niya na hindi siya mananalo pero susubukan niya pa rin daw itong kanyang pagtakbo. Meron namang iba pa dito pero hindi rin nagpa-unlock sa interview kaya inaabangan pa natin. Meron pang 2 at 3 oras pa bago matapos ang pangatlong araw ng pa-file ng COC kaya baka meron pang pupunta dito.
Alright, so abangan natin yan. Meron pang ilang araw hanggang magtapos ang filing of certificates of candidacy. So maraming salamat sa iyo. Mary Mon Reyes, sa Gulat Live mula dyan sa tent city ng Manila Hotel.